Magandang araw at magandang buhay, lalong-lalo na sa ating mga minamahal na mga senior citizens. Sa araw na ito mga lola at lola, ibabahagi ko sa inyo ang magandang mangyayari bukas August 9, 2025. Dahil po mayroon pong magaganap na payout sa social pension for indigent senior citizens. At ang makakuha lamang po ang mga qualified senior citizens na pensioners sa social pension. At ang video na ito ay pwede nyo makuhanan po lahat ng mga impormasyon na kinakailangan patungkol po sa payout na magaganap bukas August 9, 2025. Malalaman mo ang mga lugar kung saan may magaganap na payout, anong oras po ba ang payout at saan po ang payout venue. Kasali na rin na malalaman ninyo ang mga kumpletong requirements at dagdag paalala patungkol po sa magaganap na payout. Kaya naman, pakatutukan at alamin ang kumpletong detalye sa balitang ito. At hindi ako magdalawang isip na ibigay ito sa inyo dahil deserve nyo itong malaman. Attention sa lahat ng ating mga senior citizens. Social Pension August 9, 2025 payout schedule. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Inaanyayahan kita na tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel at gusto mo ang ganitong content na pinag-uusapan palagi ang payout ng ating mga senior citizens, ang update ng ating mga senior citizens at mga benepisyo ng ating mga senior citizens. At kung gusto mo iyan, isubscribe mo na ang aking YouTube channel. Kung gusto mo manatiling updated sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel, ay i-bell notification mo na. At sa punto ito, hindi ko na patatagalin pa ang momentum na ibigay po ang mahalagang bagay, mahalagang balita para po sa ating mga senior citizens na kukuha na kanilang payout bukas August 9, 2025. Kaya naman, let's go! Uunahin natin ang gym cluster ng Inabanga Cultural Center dahil sa August 9, 2025, ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa barangay Ilawood, ang oras po ng inyong payout alas 8 ng umaga na may 57 pensioners. Sa barangay Poblacion, alas 8 ng umaga na may 57 pensioners. Sa barangay Kwaming, alas 9 ng umaga na may 101 pensioners. Barangay Hambongan na may 41 pensioners, alas 9 po magsimula ang inyong payout. Sa Barangay Lawis na may 150 pensioners, alas 9:30 po ang inyong payout. Sa Barangay Santo Niño, alas 11 ng umaga na may 67 pensioners. Sa Barangay Ondol, alas 11 ng umaga na may 82 pensioners. Sa Barangay San Isidro, alauna ng hapon na may 57 pensioners. Sa Barangay Tungod, alauna ng hapon na may 78 pensioners. Barangay Luyo, na alas 2 ng hapon na may 59 pensioners. Barangay Cagayan, na alas 2 ng hapon na may 38 pensioners. Sa Barangay Kugon, mayroong 54 pensioners, alas 3 po ng hapon. Sa Barangay Tambuok, alas 3 ng hapon na may 40 pensioners. Sa Barangay Saan, alas 4 ng hapon na may 61 pensioners. At ang Barangay Bugang, alas 4 ng hapon na may 72 pensioners. Sa San Jose Cluster, sa San Jose Barangay Hall, ito po yung mga barangay na magpi-payout. Sa Barangay Bahan, alas 8 ng umaga na may 35 pensioners. Sa Barangay Riverside, alas 8 ng umaga na may 34 pensioners. Sa Barangay Maria sa Rosario, alas 9 ng umaga na may 41 pensioners. Barangay Dagnawan, alas 9 ng umaga na may 58 pensioners. Barangay Suwa, alas 10 ng umaga na may 64 pensioners. Sa Barangay Banahaw, alas 10 ng umaga na may 82 pensioners. Sa Barangay Cambituon, alas 11 ng umaga na may 70 pensioners. At sa San Jose na may 171 pensioners, alas 11 po ng umaga magaganap po ang inyo pong payout. Sa Barangay Daguhoy Cluster, ang payout venue po ay magaganap sa Daguhoy Covered Court. Ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay Ubuhan, alas 8 ng umaga na may 76 pensioners. Barangay Uog, alas 8 ng umaga na may 69 pensioners. Barangay Kagawasan na alas 9 ng umaga na may 81 pensioners. Sa Barangay Santa Rosario na may 68 pensioners, alas 9 ng umaga. Sa Barangay Napo, alas 10 ng umaga na may 54
pensioners. Sa Barangay Lumboy, alas 10 ng umaga na may 40 pensioners. Sa Barangay Lunoy, Kainsikan, alas 11 ng umaga na may 62 pensioners. Sa Barangay Lunoy Roma, alas 11 ng umaga na may 68 pensioners. Barangay Badiang, alauna ng hapon na may 67 pensioners. Barangay Lutaw, alauna ng hapon na may 78 pensioners. Barangay Kalinte, alas 2 ng hapon na may 41 pensioners. Barangay Mabuhay, alas 2 ng hapon na may 39 pensioners. Barangay Ilhan, alas 2 ng hapon na may 31 pensioners. At Barangay Kawayan na may 122 pensioners. At Barangay Daguhoy, alas 3 ng hapon na may 105 pensioners. Sa Barangay Nubad Covered Court, sa Nubad Cluster, ito yung mga barangay na mag-pay out. Barangay Anonang, alas 8 ng umaga na may 51 pensioners. Barangay Baguhan, alas 8 ng umaga na may 56 pensioners. Barangay Ilaya, alas 8 ng umaga na may 64 pensioners. Barangay Dait Sur, alas 9 ng umaga na may 70 pensioners. Sa Barangay Fatima, alas 9 ng umaga na may 80 pensioners. Barangay Liluan Sur, alas 9 ng umaga na may 97 pensioners. Barangay Datag, alas 10 ng umaga na may 52 pensioners. Barangay Lapacan Sur, alas 10 ng umaga na may 99 pensioners. Barangay Baogo, alas 10 ng umaga na may 86 pensioners. Barangay Liluan Norte na may 11 pensioners. 150 pensioners, alas 11 ng umaga. Sa Barangay Buad, alas 11 ng umaga na may 150 pensioners. Ang kasunod dyan, ang New Iloilo Office of the Barangay Council sa Tandangan, South Cotabato. Dahil meron po magaganap na payout at ito po yung announcement. Magandang araw po sa social pensioners. Ang payout nyo sa Sabado, August 9, 2025, alas 8 hanggang alas 12 ng tanghali. At pumunta lang po kayo sa Barangay Gyms. Stay safe, everyone. At meron po magaganap na payout sa Expanded Centenarian sa August 9, 2025 mula sa 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon sa North Caloocan. Sa SDC Covered Court po ang payout venue. Sa South Caloocan, sa Caloocan City Hall po magaganap po ang payout venue. At yun po ang kumpleto detalye sa magaganap na balita bukas August 9, 2025. At nasanay nakuha ninyo ang punto ng video ko ito. At sa mga nagtatanong, sir, paano ba namin malaman ang aming lugar kung meron bang payout o wala? So you can visit po sa inyo pinakamalapit na barangay at alamin kung kailan ang schedule. Nang sa gayon ay meron kayo idea kung ano yung dapat ninyong gawin. At nabigay ko na ang tamang mga bagay patungkol dito sa payout na darating bukas August 9, 2025. At ngayon po, kung nais nyo talaga ng privacy, privacy? So, what I mean, kung nais nyo malaman ang kompletong requirements, ito na po ang ibibigay sa inyo. Now na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinisinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb marks sa authorization letter,
iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners, warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO, Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number, isang malinaw na Xerox ng government issued ID kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated barangay ID, UMID voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Palala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasan magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan na certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala: maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of the same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung orihinal o kumpleto. Dagdag paalala, dahil laganap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwedeng mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.